as we celebrate, mga minamahal, the 10th year, church anniversary here in South Korea. Mga minamahal, labis-labis po ang ating kagalakan at pasasalamat sa ating mahal na Panginoon sa lahat ng mga blessing na ipinagkaloob ng ating mabait na Diyos sa atin pong lahat. Sa leading prayer ng ating beloved Honorable Pastor, beloved Normal San Pastor, and beloved Almeda Children and Family. Tayong lahat ay sama-samang tumayo. Praise the Lord. At tayo minamahal sa mga sandaling ito, tayo po ay darako na sa pinakamahalagang bahagi ng gawain ng ating mahal na Panginoon. Tayo pong lahat ay sama-samang makinig na salita ng ating mahal na Panginoon. May magbigay galang at respeto sa banal na salita ng Diyos. Dadalhin po ng ating beloved Mr. Phil Awas. Praise the Lord. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you, Paula Preacher. Mars Facton, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahalang Panginoon Kristo. Praise the Lord. At bago po tayo mag-upisa sa pag-aaral ng dakila at banal na salita ng ating pinakamamahalang Panginoon, tayo po muna ay manalangin sa ating pinakamamahalang Panginoon Jesus. Opo, dakilan mapagpala po naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming pinakamamahalang Panginoon Jesus. Mahal na Panginoon, kami po nagpapaabot ng aming dakilang pasasalamat sa iyo, sa iyong dakilang paggabay, paglangi sa mga naunang bahagi ng banal na gawain sa lugar nito, mahal na Panginoon, hallelujah, sa aming pagsaselebrate ng 10th year anniversary, mahal na Panginoon Jesus, ng iyong kadakilaan, kabutihan sa lugar na ito. Mahal na Panginoon, maraming salamat, mahal na Panginoon, lalo tigit, hallelujah, sa iyong badal lampat na matamis na presensya, minsan na pang ibinuhos sa aming kalagitnaan, nagpapatunay ikaw ang Diyos na buhay, na aming sinasamba, mahal na Panginoon, at dinadakila sa ministeryong ito. At sa pangungunat pala namin ang ginagawa mga pastor, hallelujah, Will D. Almerian, sa aming prophet, sa aming pag-aalan ng panangasalita sa hapong ito. Bago lahat, ako po minsan na pa humingi kapatawaran sa lahat ng mga pagkukulang pagkakasala. Lubusan niyo kong patawarin, malapay noon, sa ganang akin wala pong magagawa, malapay noon, bigyan niyo po malapay noon ng karunungan, kalakasan na nagmumula sa iyo, malapay noon, upang mapahagi ang iyong dakilang mensahe sa hapong ito, malapay noon, ganun din sa lahat ng mga kapatiran naririto, malapay noon, ipaunawa sa kanila ang kahalagahan ng iyong mensahe sa hapong ito, malapay noon. Sumaamin ka po, malapay noon, at aming sama-samang sinasaway lahat ng mga hadlang sa aming kalikidnan, cast out! In the name of Jesus, by the power of darkness, in the name of Jesus, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Annyeonghaseyo, praise the Lord. May isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Amen. Praise the Lord. Gusto man natin magsalita ng lengguwahe sa bansang ito, mga minamahal, subalit limitado po ang ating kaalaman. Subalit alam po natin, mga minamahal, na ang dahilan ng ating pinakamamahal na Panginoon na itatag ang banal na iglesia ng ating pinakamamahal na Panginoon sa lugar na ito ay para sa ating mga minamahal na mga Pilipinong nakakilala, mga minamahal, at kailangan pang makakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon. But aside from that, mga minamahal, dahil sabi ng Banal na Kasulatan, before the final coming of our loving God, the gospel shall be preached throughout the nation. Amen. And this is one of the fulfillment of the promises and the prophecies in the Bible, mga minamahal, na ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon ay kailangan lumaganap sa buong mundo, mga minamahal. Amen. Hindi lamang dito sa South Korea, mga minamahal, maging sa dako ng Amerika, mga minamahal, sa Europa, sa Canada, mga minamahal, sa Australia, sa Asia, mga minamahal, lahat ng mga minamahal ng lupalop ng mundo, mga minamahal, ay patuloy na naipapalaganap ang ebanghelyo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bakit? Mga minamahal, dahil nalalapit na po ang pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At ang kaligtasan ay para lamang sa kanila, mga minamahal, na makikinig, mga minamahal, at tatalima sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi nga ng Banal na Kasulatan, bukas, mga minamahal, malaya ang lahat na binigay ng ating pinakamamahal na Panginoon ng kanyang buhay alang-alang sa sangkatauhan upang tayo magkaroon ng pagkakataon. Lahat ng nilalang ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus ay magkaroon ng pagkakataon na maligtas, mga minamahal, at magkaroon ng buhay na walang hanggan sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Subalit, sila lamang, mga minamahal, na mananatili at magtitiis hanggang sa kawakasan, sila lamang ang maliligtas. Palapakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kaya ang layunin po na, tungkulin natin bilang mga naligtas ng ating pinakamamahal na Panginoon, sa lugar na ito, mga minamahal, ay patuloy na ipahayag ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon
magpapatuloy man ang iba, mga minamahal, ipagpatuloy pa rin natin na ipahayag ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. May dadalo o walang dadalo, mga minamahal, magpatuloy pa rin tayo, mga minamahal, na magpahayag ng dakilang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang mahalaga, mga minamahal, tayo na nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon, tayo na binigyan at binuksan ng kaisipan ng ating pinakamamahal na Panginoon patungkol sa katotohanan, mga minamahal, ay patuloy na maglingkod hanggang sa kawakasan. Amen? Everybody shout, praise the Lord! Kaya sa hapong ito, mga minamahal, unatigit ang pinakamataas na pagpupuri, pagdakil at pagsamba, walang iba lamang, walang iba, kundi sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, the King of Kings, the Lord of Lords, the mighty God, the one true God that we serve in the name of our Lord Jesus Christ. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Palakpak na nagse-celebrate ng 10 years. Amen? Everybody shout, praise the Lord! Praise the Lord, hallelujah. Alam po namin, mga minamahal, na ganun na lamang ang ating kapaguran, mga minamahal, subalit tayo ay nasa pagkakataon, mga minamahal, sa panahon na kailangan natin mapag-aralan. Amen? Ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, dahil walang ang pinakadahilan kung bakit tayo ay nagtitipon-tipon sa oras na ito, mga minamahal, ay mapakinggan at mabusog sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Pangalawa, mga minamahal, upang ating madama ang banal na presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon na siya nagpapalakas at nagpapatatag sa bawat sa ating paglilingkod. Amen? Everybody shout, praise the Lord! Praise the Lord. Amen. At I give double honor and respect to the man of God, the prophet of our loving God, our beloved pastor, Evangelist Will D. Almeida. Praise the Lord, hallelujah, our dear Papa. And we always remember and cherish the blessed teachings po of our beloved assistant pastor, Lina C. Almeida, our dearest mama. And honor and respect to the entire Almeida family, mula sa panganay hanggang sa mga kaapu-apuhan, mga minamahal, maging sa mga nakasama ko sa mga sandaling ito, mga minamahal, na nabanggit natin kanina. Pagpalain po kayong lahat ng ating pinakamamahal na Panginoon, Mark and Maine, Powenside, kids, praise the Lord, and my family, sa dako ng Pilipinas, mga minamahal, pagpalain po tayong lahat ng ating pinakamamahal na Panginoon, maging sa lahat ng mga katuwang sa banal na iglesyang ito, sa inyong lahat na nagpapatuloy sa lugar na ito, pagpalain ko lahat ng ating pinakamamahal na Panginoon. And welcome to the Royal Family of God, sa ating mga ginigiliw na mga bisita, mga minamahal. Ipagpaumanhin niyo po, mga minamahal, kung ganito po kahaba, mga minamahal, dahil minsan naman lang po na nagkakatipon-tipon ang mga tunay na anak ng mahal na Panginoon. Amen? Alam po namin na ang mahal na Panginoon ang magbibigay ng pangunawa po sa inyo habang kayo ay nagpapatuloy, mga minamahal, na walang ibang ligaya kundi ang madama natin ang presensya ng mahal na Panginoon. Amen? Yun ang ating kalakasan. Amen? Sa isang linggo, mga minamahal, binigyan na tayo ng mahal na Panginoon ng araw at oras, mga minamahal, upang igugol natin sa ating mga trabaho, sa ating pamilya, mga minamahal. Ang inihiling lamang ng ating pinakamamahal na Panginoon ay isang araw, mga minamahal. Isang linggo, mga minamahal. Pero sa Biblia, 24 hours dapat yun. Pero alam ng mahal na Panginoon na hindi natin na-fulfill yung 24 hours, mga minamahal. Amen? Kaya minsan sa wisdom na pinagkaloob sa ating beloved friends in the Lord, hinati-hati nila, mga minamahal, into Wednesday service. Minsan, mami, ay meron pang Friday service, mami na mahal, na kung saan nagkakatipon pa rin ang mga anak na malapay noon. Meron pang general service. Maliban pa dyan ay may mga Bible studies, may mga fellowship pa sa iba't ibang mga tahanan ng iba't ibang mga kapatiran. Maliban pa dyan, mami na mahal, ay may mga pagpupuri, kanya-kanya mga pagpupuri, pananalangin ng bawat kapatiran sa kanya-kanya mga tahanan. Amen? To fulfill yung sabi ng malapay noon na kailangan nyo akong purihin. Amen? 24 oras. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sa araw na ito, mga minamahal, we are celebrating special anniversary, 10 years ng kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya tiisin po natin, mga minamahal. Amen? Ang iilang mga oras na natitira para sa atin. Ang ating pag-aaralan, mga minamahal, sa hapong ito, praise the Lord, hallelujah, ay patungkol sa ating pananampalataya at ang kapangyarihan ng muling pagkabuhay ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. The Christian world or the Christian faith, mga minamahal, bagamat yung iba ay wala sa katotohanan, they are celebrating yung tinatawag na Resurrection Day. Amen? Ang tawag ng iba, dahil kakulang sila sa kaalaman, Easter Sunday. Amen? Pero there's no such term as Easter in the Bible. Amen? Dahil gusto nilang iligaw, mga minamahal, the true essence, the context of the resurrection of our loving God. Amen? Gumagawa sila ng mga terminolohiya upang maligaw ang sangkatauhan. Gumagawa sila ng terminolohiyang Easter, mga minamahal. Amen? Anong kinalaman ng itlog, mga minamahal, sa muling muling pagkabuhay ng ating pinakamamahal na Panginoon? Amen? Kaya ang sineselebrate po natin ng mga tunay na anak malapay is the resurrection of our loving God. Everybody shout, praise the Lord. Amen? And there is power in the resurrection of our loving God. Bakit? Bakit may kapangyarihan, mga minamahal? Amen? At anong kinalaman ng ating pananampalataya upang lalo nating maunawaan ang dakilang kapangyarihan ng muling pagkabuhay ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo? Amen? A lot of people say that Christianity is another just
another religion in the world. Maraming nagsasabi, lalo na sa mga hindi naniniwala o hindi mga Kristiyano, ay isa lamang ang Christianity or Christianity sa mga ilang mga relihiyon sa buong mundo na nagsasabing sila din naman ay nasa katotohanan. Nariyan ang Buddhism, nariyan ang Hinduism, nariyan ang Sikhism, nandiyan din ang Islam, mga minamahal. Lahat ng mga ito, na mga malalaki mga grupo o mga relihiyon na tinatawag, ay nagsasabi rin, sila ay nasa katotohanan. Amen. Subalit, ano ang naiiba sa Kristyanismo? Ano ang pagkakaiba ng Kristyanismo at bakit natin sinasabi, mga minamahal, na ang buong katotohanan ay ang Kristyanismo? Ang kaibahan po, mga minamahal, ng Kristyanismo is the power of the resurrection. Amen? Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat ng mga sinabi natin kanina, mga minamahal, Buddhism. Sino ang nagtatag ng Buddhism? Si Buddha. Hinduism, mga minamahal. Doon sa India, mga minamahal, Hindu. Sikhism, mga minamahal. Sa India rin, mga minamahal. Islam, mga minamahal, sa mga Muslim countries. Lahat ng mga ito, ang mga tinatawag na nag-umpisa, kung ating babalikan sa history, mga minamahal, lahat ng mga ito, lahat ng mga nag-umpisa ng mga ito, ay nangamatay. Lahat sila ay nangamatay, mga minamahal. Ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo, bagamat ang Kristyanismo ay hindi relihiyon, mga minamahal, kundi ito ay pakikipagrelasyon sa ating pinakamamahal na Panginoon, kaya hindi po natin masasabing relihiyon ang Kristyanismo. Pero ayon yan sa kanilang pag-aaral, sa kanilang siyensa, tinatawag nilang relihiyon ng Kristyanismo. Pero para sa atin, hindi po relihiyon ng Kristyanismo. Ito ay pakikipagrelasyon sa ating pinakamamahal na Panginoon. Balik po tayo, mga minamahal. Si Buddha, namatay, mga minamahal. Kung pupuntahan mo yung kanyang labi, naroon pa rin. Amen? Inaalayan nila ng mga kandila at kung ano-ano, mga minamahal. Ganoon din po yung si Hare Krishna, mga minamahal, na nagpatayo ng Hinduism. Nandoon din yung kanyang labi, mga minamahal. Pinatayuan ng malalaking mga templo at doon nila sinasamba, mga minamahal, in remembrance of Hare Krishna. Ganon din yung mga Sikhism, yung mga nauna, mga ginamit. Nandoon din ang kanilang ang mga labi sa mga templo, mga minamahal. Ganon din ang Islam. Si Muhammad, mga minamahal, nandoon din sa kanyang libingan, mga minamahal. Ino-honor ng mga Islam. Ano ang kaibahan, mga minamahal? Lahat sila, mga minamahal, they were never resurrected. Amen? Subalit ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo, mga minamahal, na ginamit, mga minamahal, inialay ang kanyang buhay para sa atin, mga minamahal, ang kaibahan. Kaya ang Kristyanismo, ang nasa buong katotohanan, mga minamahal, tanging ang mahal na Panginoon, mga minamahal, after 3 days, He was resurrected. Everybody shall praise the Lord! Praise the Lord! Bakit, mga minamahal? Dahil kailangan ma-fulfill ang prophecies. Kailangan ma-fulfill, mga minamahal, the scripture na sinasabi, mga minamahal, mula sa lumang tipan, mga minamahal, kailangan ma-fulfill. Amen? May dahilan kung bakit 3 araw ang sinasabi ng banal na kasulatan na babangon ang ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil yan sa nakasulat, mga minamahal, sa banal na kasulatan. Hindi pwedeng ang mahal na Panginoon, kaya ang mahal na Panginoon hindi pwedeng ikalawang araw ay na-resurrect. Hindi rin pwede sa ika-4 na araw, mga minamahal. Kailangan sa 3 araw. Bakit, mga minamahal? Dahil napakalaga ang simbolismo ng 3 araw. Dahil mula sa simula, mga minamahal, very specific na, very detailed. Alalahanin natin ang ating dakilang Diyos na si Jesucristo ang pinakamatalino sa lahat ng mga matatalino. Hindi pwedeng mapantayan ang kanyang katalinuhan dahil siya ay Diyos na buhay. Everybody shall praise the Lord! Kaya dahil sa katalinuhan ng mahal na Panginoon, lahat ng salita ng mahal na Panginoon, mula sa lumang tipan, mga minamahal, lahat yan ay synchronized. Everyone shall praise the Lord. At napatunayan niya ng lahat ng mga hindi mga Kristiyanong mananaliksik. Sinabi nila, mga minamahal, iba-iba ang author ng Biblia. There are different authors of the Bible. Hindi nagkatagpo ang mga authors ng mga ito, mga minamahal. Mula Genesis, mga minamahal, mula sa Torah hanggang sa New Testament, mga minamahal, na isinulat ng iba't ibang mga disipulo, mga minamahal. Lahat ng mga yan ay hindi sila nagkatagpo-tagpo, mga minamahal. Hindi katulad ngayon, bago mo i-publish ang isang libro, mayroon pang peer editing na tinatawag. Amen. Na kung saan kailangan pang magtagpo-tagpo ang mga editors, ang mga writers, mga minamahal. Isusulat pa nila kung nagsisynchronize ang mga thoughts and ideas nila, mga minamahal. Pero ang banal na kasulatan, natatangi ang banal na kasulatan, mga minamahal, ang nag-synchronize nito, hindi po tao, mga minamahal. Walang iba kundi ang spirito ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ang banal na kasulatan, mga minamahal, ay inspired by the Holy Spirit. Everybody shall praise the Lord. Dahil lahat ng sinasabi ng ating pinakamamahal, lahat ng salita, mga minamahal, ay nagkakalakip-lakip mula sa iba't ibang mga manunulat na ginamit ng ating pinakamamahal na Panginoon upang maipangaral o maipahayag. Amen? Yung gospel na sinasabi, mga minamahal,
ang katotohanan ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Imagine mo, hindi nagkatugma-tugma ang mga manunalat na ito. Yung ibang mga kasulatan, mga minamahal, yung ibang mga tipan ay natagpuan sa mga kuweba. Natagpuan sa ganito mga bagay, mga minamahal, na itago. Prinotektahan ng Espiritu ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Hanggang sa ito ay nilikom, mga minamahal. At nung ito nilikom na, mga minamahal, pinagtagpi-tagpi, mga minamahal, lahat yan ay synchronous. Lahat yan, mga minamahal, ay nagkatagpi-tagpi, mga minamahal. Kaya yung third day na resurrection, mga minamahal, lahat yan ay nakasulat mula sa lumang tipan, mga minamahal, and it was the fulfillment. Para masabi natin, mga minamahal, na ang Diyos na ating sinasamba, siya ang tunay na Diyos at wala nang iba. Everybody shall praise the Lord. Kaya kung tayo ay Kristiyano, ikaw ay Kristiyano, mapalad ka, mga minamahal, dahil ikaw ay nasa buong katotohanan. Everybody shall praise the Lord. Amen? At ano ang kapangyarihan ng resurrection, mga minamahal? Unahin po muna natin. Basahin po natin sa unang Korinto 15:1 hanggang 4 po muna tayo, mga minamahal. Praise the Lord. 1 Corinthians chapter 15, 1 up to 20, pero mga minamahal, unahin po muna natin yung 1 up to 4, mga minamahal. Isa-isahin po muna natin ito, mga minamahal. Praise the Lord. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng mga unang taga-Korinto, Kapitulo 15, ang versikulo po ay 1 hanggang 4. Ngayon ipinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang ebanghelyo na sa inyo ay aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman ninyong pinananatilihan. Sa pamamagitan naman ito'y ligtas kayo kung matyagan niyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y nagsisampalataya na walang kabuluhan, sapagkat ibinigay ko sa inyo, una sa lahat, ang akin namang tinanggap, na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan, ayon sa mga kasulatan, at siya'y inilibing at siya'y muling binuhay ng ikatlong araw, ayon sa mga kasulatan. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Napakalinaw po ng pangungusap ni Apostol Pablo dito po sa unang Korinto 15, mga minamahal. Moreover, brethren, I declare, diniklara ni Apostol Pablo, mga minamahal, yung ebanghelyo, the gospel, na ipinapangaral ni Apostol Pablo, mga minamahal. At hindi lamang si Apostol Pablo, mga minamahal, ang nangangaral nito, maging ang mga disipulo, unang-unang ebanghelyo, mga minamahal, na isinapamuhay ng ating pinakamamahal na Jesucristo. Everybody shall praise the Lord. Na siyang ebanghelyo, it is the same gospel that we are preaching nowadays. Everybody shall praise the Lord. It is the same gospel na ipinangaral ng ating ginagalang mga pastor, nung ating napakinggan at inunawa, mga minamahal, binuksan ng ating pinakamamahal na Jesus ang ating kaisipan kung sino ang nag-iisang Diyos, mga minamahal. Dahil nung una, mga minamahal, tayo rin naman ay nalilito, naliligaw. Sino nga ba ang Diyos? Ilan nga ba ang Diyos? Ano nga ba ang pagkatao ng Diyos, mga minamahal? Marami din naman nagsasabi, mga Kristiyano sinasabi, na may dalawang Diyos, may tatlong persona ang Diyos. May isang Diyos, mga minamahal. Ano nga ba? Amen? Subalit nung ipinangaral, mga minamahal, ang totoong salita ng ating pinakamamahal po sa atin, katulad ng sinasabi ni Apostol Pablo, mga minamahal, na kanyang tinanggap, mga minamahal, at yun ang kanyang pinanindigan. Ano ang pangangaral ni Apostol Pablo, mga minamahal? Ang pangangaral ni Apostol Pablo, meron isa lamang Diyos na buhay, mga minamahal. At ang Diyos na buhay, mga minamahal, ay nagkatawang tao, walang iba, kundi ang ating pinakamamahal na Jesucristo. Everybody shall praise the Lord. Amen? At dahil, mga minamahal, nung panahon na yun, ay maraming hindi naniniwala sa gospel na ipinangaral ng ating pinakamamahal na Jesucristo. Maging ang mga apostol ay silang nagtatalo-talo. Amen? Sila ay nalilito, mga minamahal, dahil hindi pa pwedeng maipahayag during the earthly ministry ng ating pinakamamahal na Jesus hanggat hindi pa napufulfill. Mga minamahal, yung prophecy of the Lord that our Lord God and Savior Jesus Christ will die on the cross, hindi niya pwedeng ipahayag pa ang kanyang pagka-Diyos. Amen? It remains to be a mystery among the people and even among the apostles during the earthly days of the earthly ministry of our Lord God and Savior Jesus Christ. Kaya maging ang mga apostoles, mga minamahal, dahil sa kabaguhan nila, hindi nila alam, mga minamahal. Naniniwala sila na ang Diyos na si Jesus Cristo ay Messiah. Oo, naniniwala sila. Kaya nga sila ay tinawag na ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Subalit habang kapanahunan, mga minamahal, binabanggit ng ating pinakamamahal na Jesus ang Diyos Ama. Nananalangin ng ating pinakamamahal na Jesus sa pamamagitan ng Diyos Ama, mga minamahal, the Father. Kaya maging ang mga apostoles, sino nga ba ang Ama? Mahal na Panginoon, sino ba ang Ama? Ipakita mo naman sa amin ang Ama para hindi kami nalilito in their conversation, mga minamahal. Pero unti-unti, mga minamahal, ipinapahayag ng ating pinakamamahal na Panginoon yung misteryo ng pagkatao ng ating pinakamamahal na Jesus. Kaya nababasa natin sa Bagong Tipan, mga minamahal,
Hindi nyo baga nalalaman, ako'y nasa sa inyo? Nakapiling nyo ako, nakasama nyo ako, hindi nyo pa rin kilala ang aking Ama. Kung sino man ang nakakita sa akin, ay nakita niya na ang aking Ama. Dahil ako at ang Ama ay iisa. Sabi ng ating pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord. So yung hiwagang ito, mga minamahal, ay nanatiling hiwaga hanggang sa mga sandaling ito, mga minamahal. Hanggang sa nagkaroonan ng kalituhan upang maunawa ng iba't ibang mga theologians ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon dahil sa panibagong tipan o sa bagong tipan, mga minamahal, ay may mga katagan na the Father and the Son and the Holy Spirit, mga minamahal, upang kanila magkaroon sila ng essence o para mapagdugtong-dugtong nila, mga minamahal, at magkaroon sila ng sapat na pangunawa ayon sa kanilang pangunawa. Nag-create sila o gumawa sila ng terminolohiyang Trinity, mga minamahal. Amen? Subalit ang salitang Trinity, mga minamahal, hindi natin masusumpungan sa banal na kasulatan, mga minamahal. Amen? Pero lahat ng mga yan, mga minamahal, kaya sinasabi natin the power of the resurrection. Lahat ng mga yan, mga minamahal, ay nasagot ng ating pinakamamahal na Jesus. Kung sino nga ba ang ating pinakamamahal na Panginoon. Maraming tao, mga minamahal, maging ang mga Jews. Amen? Hindi sila naniniwala na si Jesucristo ay Messiah. Hindi sila naniniwala, mga minamahal, na si Jesucristo ay Diyos. Dahil para sa mga Israelita, mga minamahal, sila ay naniniwala sa lumang tipan na walang iba na Diyos, kundi ang nag-iisang Ama na Diyos na si Yahweh. O ang tawag na iba ay si Jehovah, mga minamahal. Amen? Naniniwala ang mga Jew, mga minamahal, ang mga Hebrew, na meron lamang nag-iisang Diyos. Kaya nung pinapaliwanag ng ating pinakamamahal na Panginoon, subalit hindi pa pwedeng ipahayag ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus ang kanyang pagka-Diyos, mga minamahal, dahil nakikita ng malapay noon na ang pananampalataya ng mga Hudyo ay meron lamang iisang Diyos. At kung kanyang ipapahayag kaagad, mga minamahal, ang kanyang pagka-Diyos, mga minamahal, hindi mafulfill. Amen? Mapapabilis, mga minamahal. Mapapabilis, mga minamahal, ang crucifixion ng malapay noon, pero hindi pa kailangan. Kailangan pang ipahayag, kailangan pang magtawag ng ating pinakamamahal na Panginoon ng mga apostoles, ng mga disipulo na magpapatuloy ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon bago ma-fulfill, mga minamahal, ang kanyang pagkabayubay sa krus ng Kalbaryo, alang-alang sa ating kaligtasan. Amen? At nung naganap na yon, mga minamahal, kaya yung iba, mga minamahal, gumawa sila ng mga terminolohiyang mga ganoon upang kanila maunawaan, mapagdugtong-dugtong lamang. Ano nga ba yung mga terminolohiyang iyon? Subalit sa banal na kasulatan, mga minamahal, just like John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have an everlasting life. In 2 Timothy chapter 3, verse 16, 3:16 din yun, mga minamahal, great is the mystery of godliness. The Lord God manifested in the form of flesh. Everybody shout, praise the Lord. Basahin nyo na lamang po sa inyong mga tahanan, mga minamahal. Yun yung misteryo na ipinahayag ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yun po yung sinasabi, mga minamahal, ng gospel na ipinangaral ni Apostol Pablo, mga minamahal, na kanyang natanggap at kanyang pinananatilihan. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Na sa pamamagitan naman nito'y ligtas kayo kung matagal ninyong iingatan. Kaya tayo na binuksan na lang ating pinakamamahal na Panginoon, ng ating pangunawa, kailangan daw nating ingatan. Amen? Ang gospel na ito. Everybody shout, praise the Lord. Dahil dito po tayo naligtas, mga minamahal, ipinangaral sa atin ng malinaw ng ating ginagalang ng mahal pastor, beloved assistant pastor, mga minamahal, ang tunay na ebanghelyo. At sabi dito, gaya ng sinabi ni Apostol Pablo, if you keep in memory what I preached unto you unless you have believed in vain. Kaya maraming tinawag, mga minamahal, but they believe in vain. Others believed in vain. Maraming tinawag ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nakita nila ang mahimala. Bawat krusada na ginaganap ng ating pinakamamahal na Panginoon sa pamamagitan ng banal na misteryong ito. Bawat krusada, ipinapakita ng mahal na Panginoon ang kanyang kapangyarihan. Nagmamanifest ang kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa banal na iglesyang ito. Bawat krusada, bawat banal na gawain, iba't ibang mga miracles. Amen? Ang ipinapakita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bawat gawain, mga minamahal, may himalang ginagawa ang ating pinakamamahal na Panginoon sa bawat isa sa atin. Ano ang mga himalang ito, mga minamahal? Yung iba, ongoing ang service, may mga pinapagaling na, mga minamahal. Ongoing ang pagpupuri, mga minamahal, meron lang tinutugon sa kanilang mga panalangin, mga minamahal. Iba't ibang mga himala, mga minamahal, ang pinapakita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bakit? Dahil ating nasumpungan ang tunay pangangaral, ang tunay na ebanghelyo na ipinangaral sa atin. Everybody shout, praise the Lord. Tayo yung mga minamahal, yung tayo ay naniwala, mga minamahal. Hindi natin winalang kabuluhan ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon ating napakinggan. Tayo ay nagpatuloy. Ating pinag-ingatan, mga minamahal, kaya naman lumago ng lumago ang banal na iglesia ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Katulad po ninyo, mga minamahal,
10 years ago, mga minamahal, dahil inyong pinag-ingatan ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Gaya ng makuha ko lamang yung statement ng ating malakapatid, Brother Kaloy, mga minamahal, bago siya mapunta dito, mga minamahal, alam niya na ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tinawag siya ng ating pinakamamahal na Panginoon bilang manggagawa sa dako ng Pilipinas, mga minamahal. Amen? Kaya nung siya ay, mga minamahal, nagdesisyon na kanyang iwanan ang kanyang pagiging manggagawa at pumunta dito sa dako ng Korea, mga minamahal, at siya'y pinaalalahanan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi niya, alam niya ang dahilan, mga minamahal. Kailangan niyang ipagpatuloy ang kanyang pananampalataya, ang pangangalan na kanyang natutunan. Everybody shout, praise the Lord. Dahil ganoon po tayo kamahal ng ating pinakamamahal na Panginoon. Minsan ang mga anak ng malapay nawawalay, mga minamahal, napapalayo, mga minamahal, pero lahat ng bagay ay may dahilan ang mahal na Panginoon. Amen? Katulad ngayon, sila ay ginamit din pala ng mahal na Panginoon upang magkaroon ng banal na gawain sa lugar na ito. Palapakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. What the Lord meant for evil, the Lord will turn it into good. Amen? Akala natin, mga minamahal, para mapapariwara tayo, mga minamahal, magkakasakit tayo, maraming mangyayari sa ating buhay, mga minamahal. Yun ang gusto ng kaaway. Sirain tayo, mga minamahal. Sirain yung ating confidence, mga minamahal. Alisin yung ating joy in serving the Lord. Matitisod tayo, mga minamahal. May mga mangyayari sa atin, mga minamahal, upang mawala yung confidence natin, yung joy natin, mga minamahal. Pero alalahanin natin, kung tayo ay pinili ng ating pinakamamahal na Panginoon, whatever the enemy meant for evil, the Lord will always turn it for good. Amen? Para sa kanyang kaluwalhatian. Everybody shall praise the Lord. Paihintulutan niya ng mahal na Panginoon upang tayo ay turuan at lalo pang mapalapit sa presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Everybody shall praise the Lord. Ituloy po natin ang basa, sabi dito, mga minamahal, how that Christ died for our sins according to the scriptures. Tingnan po natin, mga minamahal. Amen. How that Christ at tres, mga minamahal, in chapter 3 or in verse 3, how that Christ died for our sins according to the scriptures. Ito po yung sinasabi natin, mga minamahal. Bakit third day? Because that is according to the scripture. Alalahanin natin, mga minamahal, nagkaroon ng buhay. Paano nagkaroon ng buhay sa firmament sa mundong ito, mga minamahal? Pang ilang araw. Nung nilikha ng malapay ang mundong ito, pang ilang araw nagkaroon ng buhay sa mundong ibabaw. It was after the third day. It was during the third day that God separated heavens and the earth. It was the third day na hiniwalay ng malapay noon yung lupa at saka yung tubig. At nung hiniwalay na ng malapay noon yung lupa at tubig, mga minamahal, kung babalikan po natin Genesis chapter 1, mga minamahal, doon nag-umpisa na magkaroon ng panibagong buhay. Amen? Sa mundong ibabaw. Wala pa si Adan at saka si Eva, mga minamahal. Amen? Yung buhay na sinasabi natin is yung mga creatures ng malapay noon. Doon nagkaroon, mga minamahal, ng mga puno, ng mga halaman. Amen? At doon nagkaroon ng mga hayop, praise the Lord, during the third day. Very symbolic. Third day. And then another set of third day, mga minamahal, nagkaroon ng panibagong buhay. It was during the 6th day, so another 3 days, nagkaroon na ng buhay ang tao. The Lord created Adam and Eve. And then at the 7th day, God rested. At kung ating, mga minamahal, titignan at pag-aaralan ang buong kasulatan, mga minamahal, ng ating pinakamamahal na Panginoon, marami nagsasabi dito yung simbolo ng pangatlong araw o tatlong araw. Kung maalala po natin si Queen Esther, mga minamahal, ng Persia. Amen? Nung may inhalate ang kanyang lahi ng mga Jew, mga minamahal, na hindi niya nalalaman, ilang araw siyang pinag-ayunan ng malapay noon to liberate the Jews, para mapalaya ang mga Jews. 3 days. It was after 3 days that Queen Esther fasted, mga minamahal. Naghimala ang ating pinakamalapay noon. Nagkaroon siya ng pagkakataon na lumapit sa hari dahil sa panahon noon, mga minamahal, hindi ka basta-bastang lalapit sa hari. Kahit na asawa ka, kahit na ikaw ay queen o asawa ng hari, hindi ka basta-bastang pumasok, mga minamahal, sa templo ng hari. Pwede kang patayin, mga minamahal, gaya ng sinusulat, nakasulat sa balang kasulatan. You can be slayed right in front of the king. Kung papasok ka, mga minamahal, na hindi ka pinatawag ng hari. Alam niya ni Queen Esther. Subalit siya ay nag-ayun ng 3 araw, mga minamahal, gaya ng idinikta ng Espiritu ng ating dakilang Diyos. Amen? Pagkatapos ng 3 araw, mga minamahal, nagkaroon siya ng kalakasan. Nagkaroon siya ng courage, mga minamahal, to enter the temple of the king, ng kanyang asawa. Amen? At nakahanda na yung guard doon. Dahil alam nila, mga minamahal, ang patakaran, ang tradisyon, mga minamahal, handa siyang patayin at pugutan doon sa harapan, mga minamahal. Subalit anong himala ng ating pinakamamahal na Panginoon? After 3 days of fasting, hinipon ng mahal na Panginoon ng hari, mga minamahal, at
doon nagkaroon nakipag-usap si Queen Esther at naligtas ang buong sambayanan, buong Hudyo, o ba ang buong Jew. Everybody shout, praise the Lord. Another scenario of 3 days, mga minamahal. Nung si Abraham, amang Abraham, mga minamahal, ay pinakiusapan ng ating ama, mga minamahal, ng ating dakilang Diyos na ialay ang kanya nag-iisang anak na si Isaac. Maalala po natin ito, mga minamahal. Amen? Amen? How many years na nagantay amang Abraham, mga minamahal, ng kanilang anak, pero pagkatapos na isinilang si Isaac, mga minamahal, biglang hihilingin ang ating pinakamamahal ng kanyang buhay. Bilang ama, parang napakasakit, mga minamahal. Subalit dahil nanampalataya si amang Abraham na ang kanyang Diyos na sinasamba ay totoo, mga minamahal, anuman ang kahilingan ng ating dakilang Diyos ay handa niyang gawin ito. Masakit man sa kanya, mga minamahal, pilit niyang sinunod ito, mga minamahal. Siya ay naglakbay, mga minamahal, sa bundok na Moriah, mga minamahal. At pagkatapos ng 3 araw, mga minamahal, nagbigay ng senyales ang malapay noon na pwede niya nang ialay si Isaac. Nagbigay ng malapang ang dakilang Diyos ng senyales kung saan iaalay si Isaac, mga minamahal. Pagkatapos ng 3 araw. After 3 days, mga minamahal, nung iaalay na ng amang Abraham si Isaac, mga minamahal, naghimala ang malapay noon, in-stop ng ating dakilang Diyos, Ama, mga minamahal, si Abraham, mga minamahal, dahil nakita ng ating dakilang Diyos ang pananampalataya at pag-ibig ni amang Abraham. At dahil dun sa pag-ibig at pananampalataya ni amang Abraham, during the 3rd day, mga minamahal, nagkaroon ng panibagong pangako ang ating dakilang Diyos sa buong Israel. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. At dahil dyan, mga minamahal, He was called the Father to many nations. He's a great father among nations, mga minamahal. At mula sa kanyang salinlahi, mga minamahal, doon nag-umpisa ang mga hari sa buong Israel, mga minamahal, sa kanyang angkan. Yan ang pangako ng ating pinakamamalapay. So during the 3rd day, a great promise was given. During the 3rd day, mga minamahal, the prophet Hosea, kinausap ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, na after 3 days, dahil napawaray ang mga minamahal, ang mga Israelita, sila ay naglingkod sa iba't ibang mga Diyos. Amen? Nawalay sila ng mahabang taon sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Subalit dahil sa pag-ibig at awa ng ating pinakamamahal na Panginoon, dahil sa pag-agonize ng mga propeta ng ating dakilang Diyos, binigyan sila ng pagkakataon ng ating dakilang Diyos upang ma-redeem sila, ma-restore sila, mga minamahal. So anong nangusap ang ating dakilang Diyos kay Prophet Hosea? Anong sabi doon, mga minamahal? Sa Hosea 6:1-2, basahin nyo na lang po sa inyong mga tahanan, mga minamahal. Amen? On the 3rd day, God told His prophet Hosea to redeem and restore Israel after they have strayed away from God. That's after 3 days. At marami pang mga pagkakataon, mga minamahal, na nagsasabi ng kahalagahan ng 3 araw. Kaya yung resurrection ng ating pinakamamahal na Panginoon, giving hope, new life, finulfill yan ang ating pinakamamahal na Panginoon after 3 days. Palapakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. So why is the resurrection necessary, mga minamahal? Marami pong dahilan. There are several reasons why the resurrection is necessary. Amen? Pilitin po natin unawain, mga minamahal. Unang-una, it is the fulfillment of the scripture. Gaya ng sinabi natin kanina sa 3, mga minamahal, how that Christ died for our sins according to the scriptures. This is the fulfillment of the scripture. Kailangan maganap, mga minamahal, ang lahat ng mga nasusulat mula sa lumang tipan, mga minamahal. Amen? Pangalawa, it's the forgiveness of our sins. Walang iba, mga minamahal, na pwede mag-alay ng kanyang buhay. Walang iba, mga minamahal, na pwedeng tanggapin ng dakilang Diyos na sakripisyo, mga minamahal. Dahil unang panahon, mga minamahal, alalahanin po natin ang tradisyon ng mga Hudyo, ng mga sinaunang mga tao, upang pakinggan so that they will appease the Lord for their sins. Anong ginagawa ng mga Israelita? Sila ay nag-aalay. Amen? Nag-aalay sila ng mga hayop, mga minamahal. Katulad ng halimbawa ni Cain at saka ni Abel, mga minamahal. Sila ay nag-aalay sa ating pinakamamahal na Panginoon upang mapakinggan ng ating dakilang Diyos ang kanilang mga dalangin. Kailangan may sakripisyo, kailangan may alay. Minsan, mga minamahal, upang mas mapakinggan at mas mapabilis ang pagdinig ng mahal na Panginoon sa kanilang mga dalangin, sila ay nag-aalay at nagdadanak pa ng mga dugo, mga minamahal. It is that concept of sacrifice na kailangan ma-fulfill. Nung nagkasala si Adan at saka si Eva, mga minamahal, dahil sa pag-ibig ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, sa sangkatauhan, hindi nanatili doon ang plano ng mahal na Panginoon. Hindi natigil ang plano ng mahal na Panginoon. Dahil nilikha tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon, nilikha ng mahal na Panginoon ng dakilang Diyos,
Ang mundo, para luwalhati ang ating dakilang Diyos, dahil mahal niya ang kanyang nilikha, mga minamahal, nung nagkasala si Adan at saka si Eva, hindi nagtapos doon ang plano ng mahal na Panginoon. He created the plan to redeem the world. He created the plan, mga minamahal. Nagkasala si Adan at si Eva. Kailangan nilang harapin yung pagdidisiplina, yung chastisement sa kanila. Kailangan nilang lumabas sa Garden of Eden, mga minamahal. Kailangan nilang maghirap, mga minamahal, at danasin, mga minamahal, yung paghihirap sa mundong ito dahil nagkasala sila sa harapan ng mahal na Panginoon. Bakit? Dahil banalang Diyos Ama, mga minamahal, ang Espiritu, mga minamahal, na hindi nakikita dahil sa kanyang kabanalan, hindi pwedeng may mananahan ng mga makasalanan sa kanyang presensya. Kaya kailangan nilang lumabas sa Garden of Eden, mga minamahal, to separate sin from the holiness of God. Everybody shall praise the Lord. Pero nung sila'y pinalabas ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, gumawa ang mahal na Panginoon ng plano. Na ito rin, mga minamahal, ay nakasulat din sa banal na kasulatan sa Genesis. Amen? Na sa kanilang lahi, mga minamahal, ay ipapanganak ang isang manunubos.